Magandang araw po mga kateteng. Gusto ko lang po magpaabot ng isang usapin ukol doon sa napapanood nyo sa video, doon sa sinasabi naming lote, para po mas malinawan kayo. Saka po doon sa mga anak na nagtatanong, ito po yung ito po yung usapin dito. Kasi yung panahon po na ang bahay ni paring Johnny at yan ni Maring Weng, doon sa harap ng bahay namin sa Talaba, nung panahon po na yon ay bakante po, wala pong nakatira. Kasi nung panahon na yun sa Pandakan po sila nauwi. At si paring Johnny naman po sa Manila Doctors nagtatrabaho po. Sa madaling salita po, yung bahay po na yun walang naninirahan nung panahon na yun. Kasi nga po may mga problema sa mga bagay-bagay, yung mga CR, bubong. Sa suma total, luma na po. Yung hindi nila nagagawa ng maintenance, hindi nila napapagawa. Mula nung panahon na nabili nila yon, doon din po sa may-ari ng bahay na doon sa lugar din ng Talaba. Mula sa pool noon, wala pong maintenance, wala siyang ayos-ayos. Nagkaroon po ng mga problema sa mga sa CR, at wala rin po yun, wala rin po siyang connection ng tubig at kuryente. Ayun po, ito na po yung nangyari. Nung hindi nasaang araw, nung mga oras na panahon na yon, meron po tayong isang kaibigan na humingi ng advice na kung saan daw pwede nilang dalahin yung kanilang kaanak sa ospital daw. Ngayon, nagsuggest nga po ako, nasabi ko, pwedeng natin itong dalahin sa Manila Doctors. Contact lang ako kasi may kumpare ako sa Manila Doctors. Yun nga po yung si paring Johnny, yung tatay ng mga batang ito at yung asawa ni Maring Weng. Yun nga, may number po siya sa akin, nagkukontakan naman po kami. Nung kumontak po ako sa kanya, sa hindi naasahan po, sumagot po siya. Nasa hospital po noon, si Maring Weng saka yung kapatid ni paring Johnny. Yan po yung nasa loob ng hospital noon panahon na yon. Ngayon, basta hindi ko matanda nang sumagot ng una, yung kapatid ata, o si Maring Weng, basta ganun po. Ngayon, ibinigay kay paring Johnny. Ngayon, nagkausap kami ni paring Johnny. Sabi ko, pare, nandiyan ka ba sa sa Manila Hospital? Ayun po, yun po agad ang sabi ko. Sabi ko, kamusta na pare? Ayun nga, hindi ko naman in-expect na mayroon na pala problema. Ngayon, sumagot siya. Ang sagot ng boses niya mahinahon, para bang nahihirapan siya. Sabi niya sa akin, pare, eto, mamamatay na. Yun ang sabi po niya sa akin. Totoo po yun, at po hindi na kayo gumagawa ng kwento. At yan ay may saksi naman po. At si Maring Weng saksi dyan. Ngayon, ang sabi sa akin ng tatay nila, o ng asawa ni Maring Weng, si paring Johnny, pare, mahiling sana ako sa iyo. Huwag mo sanang pabayaan yung bahay namin. Yung agad ang sinabi, yung bahay talaga niya, kasi yung taga yung pundar niya doon sa Bacoor, yung para sa mga anak niya. Ngayon, sabi ko, bakit pare? Sabi ko sa kanya, pare, mamamatay na ako. Sabi ko, bakit mo nasabing mamamatay ka? Pare, nandito ngayon ako sa Manila, doon sa Manila Doctors nga daw, andun siya at naka-admit. 50-50 na raw siya, acute na raw yung sakit niya. Noon habang kausap ko siya, nalungkot ako. Yung baga nahabag yung puso natin. Yun lang ito po yung kwento po bago po tayo buhay-buhay doon sa mga usapin na tungkol sa bahay. Nahabag ako. Siyempre, sino ba naman yung taong na mamamatay tapos nagbilin sa'yo o sa kanilang pwesto, bahay. Ngayon sabi ko, pare, sige, pag may pagkakataon pupunta ako yan, kasi pa naman po ako nung panahon na yun, bata pa ako, mga sa 20 something po yung edad ko noon, mga panahon na yun. Yun na po, sabi ko hanggang sa yun nga po, namatay po yung paring Johnny ko. Pero yung sinabi niya pong habilin na huwag pabayaan yung bahay niya, ito na po yung nangyari. Yun nga po, hanggang sa nailibing si paring Johnny ko, hindi man lang po ako talaga nakapunta nung panahon na yun, kasi talagang yung panahon na yun, hindi ko naman alam yung papsikot-sikot sa Manila. Pupunta ko doon sa Pandakan, at saka siyempre panahon na yun uso pa po yung mga kursunadahan. Sabi ko, baka pag pumunta ako doon, hindi maganda yung may mangyaring hindi maganda. Kaya tagang nagdasal na lang ako at nakikiramay. Sa text nakikiramay, nagtitext na nakikiramay, ganoon lang po.
Tapos yun na nga po, suma total po talaga na natapos na po yung pagkalibing ni Paring Johnny. Tumagal po ng ilang buwan. Siyempre po nagpahimas-mas po yung kumari ko sa nangyari. Matagal po, matagal na buwan. Tapos matagal po nabakante yung bahay. Wala pong naupa, wala pong nakatira. Matagal po yun, siguro almost naman sa 1 year. Ganon, ang nangyari lang po, tinitingnan-tingnan ko lang po. Yun, yun lang, tingin-tingin lang siya. Kasi hindi naman taga pwedeng mapaupahan, no, talaga. Alam naman ng kumari ko yan. At yun na nga po, isang araw, siguro nakahimasmas na, nakababang luksa na, dumating po sila, kumari ko, dumating po muna sila nung taon na yun, taon na 2000 na mga 2000 ano yata yun, kasi hindi pa 2012 panahon na yun. Basta ako po kasi yung panahon na yun, na-aksidente po ako, nasagasaan po ako ng container van panahon na yun. Dumating po sila roon. Ayan si Mare, buhay naman si Mare at buhay yung mga anak niya. Nakita naman nila ako nung panahon sa Talaban, nakaratay sa higaan, nasa kama po ako, nakaratay po ako. Ayun, nagpapagaling po ako ng aking sakit, disgrasya, aksidente po to. Nasagasaan po ako ng container van. Bukod pa po yung sinasabi kong na inaksidente ako. Yun po, hindi, sa suma total dumating po sila. Nag-usap po kami tungkol sa bahay. Yun na nga po, yung bahay po, ngayon ang plano niya paupahan. Ngayon sabi niya, kung may gagawin daw, kung pwede mayroon daw akong budget, gawin ko para maupahan. Tas ay awas na lang. Ngayon sabi, panahon po na talaga, wala kaming budget, mga teteng. So wala, kasi po galing po ako sa aksidente, nagagamot po ako, malala po yung aking aksidente yung panahon na yon. Ito po yung nangyari. Di ngayon, merong gustong umupa. Yung umupa na lang yung nagpaayos, nagpalagay ng lababo. Yun po sila Marvin po yun, Marvin Pinomino. Kaya saksi po naman yun sila Marvin Pinomino. Nakita nila yung bahay naman nung panahon na yun. Baga sila lang po yung inawas na lang yung ginastos doon sa pag-upa. Ayun, hanggang sa yun na nga po. Naupahan naman po, natatanggap naman po nila yung bayad doon. Opo, nabatanggap nila. Ngayon, nangyari po, hindi rin po tumagal yung umupa. Alam naman yun ng umupa na hindi siya tumagal. Nung ako po na-accident, pa rin po ako na nakaratay pa rin po ako sa aking higaan. Hindi sila tumagal doon, kaya gawa nga naman may problema rin. Naghahanap sila ng mga ayos na matitirahan. Kasi kung naulan talaga baha sa loob, gano'n. Napakababa po kasi ng flooring. Yun, tapos yung CR po, talagang hindi mo magagamit ng maayos. Talagang kalaswa-laswa po. Yun, nag-decision na rin po silang umalis. Yung umupa na yun, sila Marvin. Yun, nabakante po siya. Pinarating ko sa kanila na nabakante. Yun nga, sinabi ko yun ang naging problema. Ganito na nga rin po yung problema. Yun nga po. Tapos nag-standby pa rin po kami. Naghintay pa rin po kasi wala po silang budget. Sabi lang ganun, wala silang budget. Ngayon, sabi nga, nabanggit niya na sa akin ng Mari ko na hindi niya pwedeng ibenta yung bahay na yung gawa nga ng pundar ng kanyang asawa. Yun naman din ang sabi ko sa kanya. Yun din ang bilhin ni Paring Johnny. Sa panahon na yun, ang ginawa ko lang po, panay tingin. Siyempre wala naman po akong pang-maintenance. Yun nga, hanggang sa tumagal, ang bahay nabubulok na po. Pati pader po, halos matitibag na. Lumang-luma na po yung pader. Sinaunang pader pa po yun na inabot pa po ng sunog ata nung panahon na yun. Ayun nga po, sa madaling salita, muli ulit silang dumating. Anong taon? 2016. Kasama niya yung ibang anak niya na maliliit pa rin po, sila JM, sila Sarah. Maliliit pa rin po yung mga bata na yun. Wala pa sila sa ustong edad na para makaintindi sa mga bagay-bagay na pag-uusapan. Yun nga po, mga teteng, gumawa po kami ng isang kasulatan ukol sa bahay. Ngayon po, doon po umano yung aking malasakit para doon sa bahay na mapaayos natin yung bahay nila. Subalit merong mga usapin na para po sa gastusin. Okay naman po yung maghusga, di ba po? Sino bang tao na magpapalabas ng pera ng libre para ipagawa yung isang bahay na hindi naman po atin? Sa halip kung tayo may bahay, di yung bahay lang po ang ipagawa natin. Umiral po sa akin yung daing ng namatay nung si Paring Johnny. Umiral po na bumaan po sa akin yung namagitan. Kaya yon,
Sabi ko sa kumari ko kay Maring Weng, sige, ganito yung nalang gawin nating usapan. Gagawa natin ng paraan para maiayos yung bahay mo. Maayos yan, maiayos siya. Lahat maiayos, pati CR, lababo, lahat maiayos, pati bubungan maiayos. Pero sa usapan, yan, first floor, gagawin kong second floor, sabi ko sa kanya. Sabi ko, sige, gagawan ko ng paraan yan para magawa. Pag-uukulan ko ng pansin yan para maayos natin, para maging maging maayos ulit at makita ng ni Paring Johnny na yung pangako ko, makita niya rin na hindi ko pinabahin yung bahay. Sa bagamat wala silang kwarta-kwarta nung panahon na yun na para ipaayos ang bahay nila, wala po talaga, wala silang kakayanan na ipaayos. Kaya po yun na po yung nangyari. Naganap na po yung kasunduan ng taon 2016. Nung nagkasunduan na po taon 2016, hindi pa naman po nagawa ang bahay ng mga ilang buwan. Tapos nagkaroon po tayo ng takdang diskarte, trabaho. Kumikita po tayo ng maganda doon sa trabaho. Sabi ko na po, sa gambling. Nasa gambling po tayo ng panahon na yun. Malaki po yung kitaan. Sabi natin na doon po talaga ako kumuha ng pagpapagawa ng panahon na yun. Yun nga po, naiayos ko na po, napagawa ko na po, naikongkreto ko na po lahat. Halos bago na po siya. Bago na po yung mga pader niya, lahat. Siguro natapos ko siya nung bago mag 2018. Yan, natapos ko siya yung 2018. Tayo po ay nagbigay ng picture sa kaila. Ang natapos ko yung first floor. Ayon sa usapin na ang first floor sa akin mapupunta. Sa una naming usapin pala ang first floor sa kaila, sa kanila mapupunta, at second floor akin mapupunta. Subalit sabi ng aking kumare, baka pare pwede yung second floor na lang ang amin at yung first floor sa'yo. Yun po ang nangyari sa kasulatan. Ginawa namin ang kasulatan, napunta po sa akin ng first floor at ang second floor ay sa kanila. Siyempre po, mauunang gawin yung first floor bago second floor. Ayun po, nagawa na po yung first floor. Okay na po, naka-slab na po siya, kompleto na lahat. Tagang hindi naman po biro magpagawa ng bahay, alam niyo po yun. Sa pagbabayad pa lang po ng mga tao sa pagpapagawa ay mahal na, at saka materialis po. Tagang maabot din po ako ng 100,000 sa paunti-unting pagpapagawa doon sa bahay na yan. Yun na nga po, nagawa na nga po. Tapos nagkaroon po tayo, mga kateting, ng problema uli sa pangangatawan. Tayo po yung binigyan ng sadyang accidentally ng mga taong iba yung pakay sa buhay natin. Yan alam din po yan ng mga taga-Talabauno. At alam din po yan nila kung sino. At alam ko din po sino. Pero hindi ko babanggitin sa mga bagay na to kasi ukol sa paupahan lang po ang ating dun po sa bahay yung ating usapin. Ayun na nga po. Ito na nga po, nagkatakda na nga po. Ito, bumaybay na po itong araw na to. Bumaybay na po itong buwan na to. Nagte-text naman po kami ng kumare ko, nagkakamustahan sa bahay. Sabi ko, Mare, okay na yung babang bahagi. Yung taas na lang. Yung parts na lang ng inyo. Okay na rin yun. Naka-ready naman yung bubong nun. Papadira na lang. Pag napadira na lang yun, okay na yung bubong. May mga bubong naman tayong nakaabang na. Sabi ko sa kanya. Yun, sabi ko, Mare, hintay lang kasi nagka-problema ako. Hindi sapat yung perang ating hawak para ipatayo agad ang second floor. Hintay lang. Bigyan mo ako ng isang taon para maipagawa to. Ngayon, nag-pandemic po. Di ba po, nag-pandemic, bawal lumabas, naka-quarantine tayo lahat, walang nagtitinda ng materyales, bawal magpagawa, bawal magpaupa, bawal tumanggap ng umuupa. Yun ang nangyari, tumagal 8 months. Mula hanggang ngayon, medyo pandemya pa, di ba po, ngayon pa lang po tayo nagre-recover. Ngayon, nag-usap na po kami. Yun po yung combo namin sa text. Sabi niya, pare, kamusta na? Ang bahay namin, kamusta na kayo? Sabi ko, okay naman. Tapos yung bahay, ganun pa rin. Mare, kasi ganito nagka-pandemya. Okay, tapos ito na. Sabi niya, pare, pasensya ka na. May combo kami sa PM sa Messenger. Pasensya ka na kung binabanggit ko sa yung bahay. Sabi ko, okay lang, Mare. Sabi ko sa kanya, wala naman problema. Sabi ko sa kanya ngayon, sabi, pare, nagka-problema lang kami dito sa aming tinitirahan. Sabi niya, pinapalis na kami rito. True po yan. Yan po ang sabi ng aking kumare. Hindi po tayo nagbubulaan kasi po sa kanya po galing. Pinapalis na daw sila nung kapatid niya. Yung sa pwesto nila sa lupa. Kasi yung lupa daw po nun, gagamitin na. Yun po yung aming usapan. Gagamitin na daw po. Ngayon sabi ko, Mare, kako, yung second floor yung inyo, hindi pa gawa. Sabi ko sa kanya,
paano yun? Sabi ko gano'n sa kanya. Ngayon Mare, sige, ganito, bigyan mo ako ng 1 taon mula ngayon. Sabi ko sa usapan namin, taong 2001, ngayon, buwan, sa susunod na taon, 2022, ready na ako. Kahit kung hindi magawa hindi pa magawa yung bandang itaas, kung kukulangin pa, pwede ko nang ipagamit sa inyo yung first floor. Sabi ko sa kanila, doon muna kayo sa first floor kung kinakailangan yung bahay. Yung sabi ko sa kanya, habang hindi pa gawa yung itaas. Sabi ko sa kanya nun. Tapos yun, sabi niya, sige pare, usap lang tayo. Tapos nagbanggit po siya ng hindi maganda. Nasabi niya, pare, di ba may usapan tayo sa bahay na sa loob ng 1 taon na pag hindi nagawa, ganon, di ba amin pa rin yan. Pare, wag naman ganon, sabi ko, wag naman ganon. Kasi Mare, ako nagbuwis ako ng pera at hirap at hindi ako papayag sa gusto mong mangyari. Ako yung nagmalasakit sa inyo bilang kapalit ng aking hiniwal na pera sa pagpapagawa ng bahay nyo para maiayos ulit at yung pamanang ng inyong asawa ay maging maayos ulit. Ay hindi siya na, yung bulok niya nawala na, maging taga maayos na po ulit. Bakit ganito ang sasabihin mo sa akin? Diba, sa halip na pasasalamat ang bigas mo sa akin, at wag natin tignan kung lumagpas yung panahon na yon, importante naging naayos yung usapan na nagawa at nagagawa pa naman. Medyo ako nagulat po. Kaya sabi ko sa kanya sa text, Mare, mag-uusap lang tayo ng personal. Ngayon, i-text nyo ako kung kailan kayo pupunta. Ito yung number ko. Ito ganito, huwag na tayo mag-usap sa messenger kasi iba yung nangyayari. Okay, sabi nga, yun. Sa madaling salita ho, bigla na lang po silang nag-text sa akin na nandun na raw po sila sa Talabauno. Nandun na raw po sila sa Talabauno. Ngayon po, diba, sabi ko nga sa vlog muna, ang hangad natin ay maayos po ang lahat. Makuha po natin yung karapatan natin, makuha rin po nila yung karapatan nila. Willing naman po tayo sa bagay na ibibigay natin sa kanila. Wala naman po tayong kinakamkam. Ang atin lang po, hingin yung tama, hingin yung sa atin at ibigay din sa kanila yung tama. Ay wag na lang po natin tignan yung kamkaman. Intindihin nyo, may isang tao. Sinong tao? Saan kayo makakita ng tao na katulad ko na gano'n ng usapin, na ipinagawa, binigyan ng importansya yung bahay nyo? Di ba po? Binigyan ng importansya yan, pinagawa yan dahil lang sa bili ng isang mamamatay na. Inalala ko yung kanilang pamilya, Nasaan yung, paano naging mali ako? Kaya inaano ko sa mga anak niya, paano ako naging mali? Ang sasagot po kasi ng mga anak nila, paano daw na utang, paano daw pagtulong yung ginawa ko kung may kapalit. Sabi ko sa kanila, paliwanag ko, sinong tao na magbubuwis ng pera ay papagawa ang bahay nyo ng libre? First floor lang ang bahay nyo, ang second floor gagawin para yun ang inyo, at ang kabayaran po ang ating ginastos. Ibig sabihin po, di ba mga teteng, naayos ang bahay. Ibig sabihin ko mga teteng, ang bahay na natiling hindi bulok, na natiling naging sariwa ulit. Yun yung aking sinasabi sa kanila, na hindi man lang kayo magpasalamat at tumanaw ng utang na loob. Sa halip ang ginagawa nyo pa, minamasama nyo pa ako. Sa bagay na kayo nung panahon na yun ay bata pa. Nung panahon na may problema mga magulang nyo, kayo nung panahon na yun, pangiti-ngiti lang, tatawa-tawa lang. Wala kayong alam sa mga nangyayari sa buhay ng pamilya nyo, sa mga problema nila. Yun ang sabi ko, lalo doon kay Sarah, pinapaliwanag ko. Kasi sabi sa nasan daw yung utang na loob, nasan daw yung aking pagmamalasakit. Sabi ko, hindi pa ba pagmamalasakit yung bahay nyo ay naipatayo ng isang singko, ng isang pawis, wala kayong pinatak sa mga paghihirap na yon. Yun nga po ang paliwanag ko sa kanila. Ngayon may mga komento po kasi na nanggaling sa kabila na pangit. At ito na po, nung nagharap po kami sa barangay, siyempre po ang dapat mag-usap yung kumari ko saka kami at kaharap isang official ng barangay. Pero meron po agad nakapwesto na tao, na 2 tao, yung kapatid ng kumari ko na lalaki, tapos yung isang babae. Ngayon, bago po ako pumesto, umupo po ako, wala pa po sila konsyel, nagpaliwanag po ako dun sa kapatid ni Maring Weng. Maganda po yung paliwanag ko. Tinanong ko muna po, binili ko po muna sila ng tubig. Uminom po muna kami ng tubig kasi nga po, siyempre, mag-uusap, mauuaw, nabili, yun, tinanggap naman po nila yung ating binili. Tapos
tinanong ko po yung lalaki, sino po sila. Yun, nagpakilala po sila na sila daw po ay yun po, nagpakilala po sila na sila daw po ay kapatid ni Maring Weng. Yun nga po, pinaliwanag ko sa kanya, sabi ko, kuya, ay kasi nagkaroon po ako ng hospital problem. Ano po yan, mahinahon po yung pagpapaliwanag ko sa kanya. Ayun po kuya, na makikita 2 taon tayo nagkaroon ng recovery para sa katawan. Tapos sabi ko nga sa kanya, nagka-problema rin po, nagpandemya. Sabi ko sa kanya, okay, tahimik siya, tahimik naman po sila. Okay, pagkausap ko sa kanya, kinausap ko naman po itong isa, yung babae. Ito po hindi po ako gumagawa ng istorya sa usapan namin ng babae, kasi sa kanila ko lang po narinig. Sabi ko, ay te, yun, sabi ko, te, ano po ba naging problema nila doon sa sa bahay, doon sa inyo, sa lugar nyo? Sabi ng babae, ito po, yung tinitirikang bahay nila Mare, sakop nila, pag-aari nila. Ngayon nga, gagamitin ng araw po nung babae. O hindi ko alam kung asawa nung kapatid ni Maring Weng. Sabi ko, ganun po ba gagamitin? Okay, sige po, pag-usapan lang po natin muna. Okay na. Okay, ngayon na po, dumating na po si Konsyal Ambu Alcaraz. Ang oras na yon. At yon, nakita niyo po, siya pa mismo nagbabasa ng papel. Binasa niya po yung papel. Okay, nasa video naman po yun sa vlog ko nung nasa Facebook. Okay, sa suma total, ang gusto nila sa pagbabasa nila at pag-i-interpret nila nung tao, nung babae, paso na raw. Wala na raw akong karapatan doon sa lugar. Di siyempre po, hindi nagustuhan ng puso natin at hindi nagustuhan ng pandinig natin. Paano ho ako magiging walang karapatan sa isang bahay na hindi akin, na pinahayos ko ni isang 5, wala silang binuwis na pawis o binigay na salapi. Yung pong babae yung kausap ko na yun. Hanggang sa yun po yung sinabi ko, naputol. Yun na po yun. Sila po muna ang unang pumapel, hindi ko po kausap si Maring Weng. Ngayon, ito naman pong lalaki yung sumagot. May sinasabi siya, hindi ko maintindihan about do sa building po. Sinasabi niya ang isang building daw, mula first floor hanggang tumas man yan, isa pa rin daw yan. Gano'n niya, pag-aarin pa daw yan ng isang tao. Ibig sabihin, malalim po, hindi ko po taga maintindihan yung Sabi ko, ano po ba yung sinasabi yung building? Baka ang iniisip yung building o mataas na bahay, yung bahay mismo namin, yung bahay ng asawa ko, bahay ng binan ko, yung 3rd floor. Kako, hindi po yan ang bahay ng kapatid niya, hindi po yan yung bahay ni Maring Weng. Ang bahay ni Maring Weng, yung kaharap po nun, yung 1st floor na wrap, na konkreto na lahat. Hindi po yan. Sabi ko, ngayon, pinutol ko na po yung usapin na yun. Andun po si Konsyal Ambu, yun na po, siya na po ang nagpaliwanag ng lahat hanggang sa nagkaroon po ng tension. Minasama po ako ng taong yon, na lalaki na yon, at kung ano-ano sinabi sa akin. Kasi di ba sinabi ko nga sa kanila, nagkaroon ako ng hospital, natanong niya kung bakit. Sinabi ko po sa kanya na yun pa, nagkaroon ako ng accidentally ng mga tao. Ngayon, ang sagot niya, hindi pa raw ako namatay nung ako yung aksidente ng ibang tao. Tama po ba yon? Pero pinigil ko po yung sarili ko. Ako yung nandun sa Bacoor, nasa lugar ko. Kasi ang inisip ko, ayusin ito munang usapin na to. Kasi kung inisip ko yung galit ko, opo, tagang magkakaroon ng, at magpambuno kami, at magdamag kami magpambuno. Nasa lugar ko ako, tapos ganun ang sasabihin niya sa akin. Sumama po loob ko kasi sa isang pagkakarinig mong ganun, naisip ko agad yung pamilya ko, yung mga anak ko, na may nananalangin na tao na hindi ko kilala, na ganun ang gusto nilang sabihin sa akin, na ngayon ko lang nakita tong taon to. Pero hindi po umiral sa akin talaga yung galit din. Pinigilan ko po. Gusto ko pong matapos yung usapin yun doon sa bahay na yun. Ngayon nga po, yun nga po, lumabas po, nakita nyo po, binidyohan ko, para po may mga pruweba rin ako na iparating sa mga tao kung anong istorya ng kwento nung pwesto na yan. Di pa po ang hinihiling lang natin, makuha natin ang karapatan ng bawat isa. Yun, nagkaroon po kami ng pag-aayos, pagpaliwanagan sa pamamagitan ni Kagawad Ambu Alcaraz. At yun nga po mga teteng, nagkaroon kami ng set ngayong araw na to. Subalit ako po ay may lakad na hindi ko naman po pwedeng i-cancel. Tayo po yung nagbablog at tumingi po ako ng reset. Yun nga po, may set po kami sa May 25. Yun nga po mga teteng, kayo na pong siyang musga sa mga pangyayaring ito. Ako po ay hindi nag-i-interest
Ang hinihingi ko lang naman po yung tama sa atin at handa po tayong ibigay sa kanila yung kanilang pag-aari. Ngunit may mga usapin na dapat na ayusin. Opo, yun nga po, isang bagay pa po na iniluktong. Nung tinanong si JM nung kagawad kung anong decision, ang sagot ng JM na kasama ng kumari ko, ibenta na lang daw po sa akin. Ibenta yung lugar. Ngayon sabi ko, wala akong pera. Kung ibebenta nyo sa akin yung lugar, wala akong pera. Ang pagkakabili po nila sa lugar na yon, rights lang po yun, walang titulo. Walang titulo siya, nakikitirik lang pa sa isang lot o lupa na may pagmamayari ng ibang tao sa matagal na panahon po. Yun po ay aming nagagamit. Ayun nga po, nabili po nila yung pwesto 80 o 70,000. Ngayon po, sabi ko wala talagang pera. Pero pag magbibigyan nyo ako, maggawa tayo ng kasulatan dito sa barangay mismo, isang taon, bibigay ko, tatapusin ko yung presyo na yan, pero tatawad ako. Sabi ko sa kanila, kasi wag nyo tignan yung konkreto ako nagpagawa nun. Tignan natin yung dating bahay nyo. Yun na lang, kasi akin gastos yung mga konkreto na yan. Ngayon, umiling at hindi sila pumayag sa ganung halaga. Ngayon, tinanong ni Kagawad Ambu at tinanong ko rin si JM. Tinanong siya kung magkano daw ibebenta. Alam niyo po ang sagot, 500,000 sa pwesto na yon na nabili po nila ng 70 o 80,000. Ano po yun, di ba? Tayo naman po may alam sa lupa, may alam tayo sa rights kung private property o mga government lot yung ating tinatayuan. Hindi naman po private yan. Number one, walang titulo. Para bilihin natin ng ganong kalaking halaga. At saka po ang sukat niya ay maliit. Halos kasinlapad po ng loob ng barangay hall. Yun, nagulat po kami. At doon ko po naisip na wala sa tamang pag-iisip tong batan to na magbigay ng isang halaga presyo doon sa ukol sa pwesto na yon. Kaya hindi ko na rin po naman na maliit yung bata. Ayun siguro sa kanyang isipin lang yon. Kasi nga po, bago po kami nataas ng usapan, nasabi ni James sa akin, Kuya Big Boy, huwag mo nang ilabas yung video. Yung nangyari nga po na yon. Sabi ko, akin to, privacy ko to. Ang gusto ko lang malaman ng mga tao kung sino si Big Boy Vlog, kung anong malasakit. Tayo po, mayroon tayong YouTube channel na Lakbay Biyaya, pagmamalasakit sa kapwa. Noon pa man po, ginagawa na natin yan. Naging vlogger lang po tayo ngayon at doon natin tinransfer yung ating gawain para sa ating Lakbay Biyaya at saka pagtulong sa kapwa. Katulad ng ginawa ko sa kanila, pagtulong po sa kanila. At isang magandang halimbawa sa isang tao sa kanila na meron nagmalasakit sa kanila ng pasalamatan. Subalit wala po akong narinig na pasasalamat talaga sa kanila. May combo po kami doon, may comment doon sa in-upload kong video sa YouTube. Andun, nababasa nyo po sa yung kanilang mga sinasabi. Subalit hindi ako naman sumasagot lang ayon doon sa mga paliwanag na dapat ko paliwanag sa kanila. Yun nga po mga teteng, pasensya na po kayo. Karapatan ko rin pong malaman ng ibang tao at sabihin sa ibang tao kung ano yung nangyayari sa mga usapin na to. Tayo po hindi tao nga katulad yan na sinasabi nila na ibang ugali. Hindi po. Matagal na po akong sinasamantala ng mga tao. Alam po ng mga taga Talabauna yan. Mayroon din po akong pwesto dyan na inangkin, pero nabawi ko po. Alam po yan, na-aksidente po ako marami pong panahon. Marami din po tayong nilagaang tao na dinarantado rin po tayo nung tayo na-aksidente. Doon po sila lumabas yung kanilang mga ugali. Kaya po tayo nagdesisyon na umalis sa isang lugar na yon para magbagong buhay. Dahil ang ating anak lumalaki na at ang aking anak dumadami na po. Yun nga po yung isang bagay na aking natutunan. Mamili po ng mga taong kaharap at piliin po yung mga tao na walang bagay na may tutulong sa atin. Subalit hindi ko naman sinasabi nga lahat ng mga taga-Talabauno ay hindi bagay na dapat pakisamahan. Marami po dyan. Unang-una yung may mga bisyo po. Yung may mga bisyo, yung mga nagdodroga po. Totoo po yun. Mahirap po silang pakisamahan at kausapin. Hindi naman po lahat ng tao dyan sa Talabauno yung ganoon. Ayun lang po, alam din po nila yan kung sino-sino sila. Yun po mga teteng, maraming salamat po. Pasensya na po kayo sa paliwanag kong ito. Ganun din po sa mga anak ni Mare, kala JM, kala Sara, Junwel. Kamusta kayo? Ang gusto ko lang, maayos to. Willing akong ibigay yung dapat sa inyo at unawain nyo rin ako na ibigay nyo sa akin yung akin. Yun lang po ang ating pag-usapan dito. Wala na pong iba. Hindi po natin kailangang magkagalit-galit. Hindi po natin kailangan
magkataniman ng sama ng loob. Ako nakakaunawa sa inyo. Ako umaasa ako sa isang kaluluwa bili ng inyong magulang na lalaki na si pare. Alam ko nandyan siya sa paligid natin at tayo hinihimok pa rin na maging maayos ang lahat. At kung sa kabilang panig sa tito at tita mo, wala akong masasabi sa kanila kundi iba ang punto ng gusto nila. Kung si Mare sinusulsulan nila na ganito ang gawin, masama na po yun. Hindi po tayo papayag sa ganung paraan. Yun po mga teteng, pasyensya na po kayo. At ako po ay naglabas ulit ng isang video ukol sa usapin na to. Kayo na lang po bahala na mag-comment at bumase sa mga salaysay na to mga kateteng. Kung may mali po ba ako, kung may mali po sila, pero sana po makatulong po ang inyong comment sa panig namin. Yun po mga kateteng, maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang hapon po. Din po mga teteng, may nanaing din po siya dun sa kapatid ng kanyang asawa na taga Pandakan. Kasi po may bahay din po sila dun sa Pandakan. Ngayon po, nung namatay si paring Johnny, hindi na po sila napatira doon. Kinuha po nung kapatid ni paring Johnny. Yun po ang sabi ni Maring Weng sa akin. Kaya po, yun po, nagdesisyon sila umuwi ng Olonga po at doon manirahan kasama kanyang mga anak. Kaya nga po yun mga teteng, doon po tayo, isa pa sa nahabag sa kanila. Kaya po, minabuti natin na talagang suportahan natin sila doon sa kanilang pwesto dito sa Talaba 1. Kaya yun na po yung nangyari mga kateteng. Kayo na po yung mag-comment mga kateteng sa mga bidyong ito. Kung ano po pa dapat maganda, mag-suggest na rin po kayo ng makakabuti para sa aming parehas. Yun lang po ang ating napakay dito, maging maayos ang lahat. Maraming salamat po.